Angela's POV. Dumalaw sina Michael at Sofia sa bahay. Gusto kasi ni Lolo sama-sama kami ngayong araw ng linggo. Kanina ko pa nga napapansin ang pagbubulungan nila mag-asawa habang nakatingin sa aking anak na si Tali. Pag naman napapansin nila nakatingin ako sa kanila, hihinto ito. Tsaka ako ngitian. Mabilis nilang binagong usapan at biniro pa si Lolo Facundo na plano talaga nilang mga anak ng madami. Dahil sa sinabi nga ni Michael, nagreklamo na sa Sofia. Sumimango to si Sofia sa asawa. Ano ba talagang tingin mo sa akin ha, Michael? Sita niya rito. Napangiti si Michael at mas lalo lumapit ng upo sa asawa. Siyempre, joke lang yun, sweetheart. Ikaw naman, di ka na mabiro. Paglalambing ni Michael sa asawa. Si Kuya Michael talaga. Si Jessa. Tumaas ang isang kiri ni Michael at hinarap ang pinsan. At least, hindi ako katulad ng iba dyan. Mukhang tatan ng binata. Natatabang sabi nito talatang pinaparinggan si Hendrix. Di pa rin naman nagbagong itsura ni Hendrix dahil kagaya palagi. Nakabusangot pa rin to, tila ba akala mo may galit siya sa mundo. Naglalaro si Tali ng Barbie niya habang kalong-kalong ko. Pansin ko minsang pagtitig ni Michael sa aking anak. May problema ba? Mahinahong tanong ko sa kanya nang di na ako makatiis. Ngumiti muna to sa akin bago umiling. Wala. May naalala lang ko kay Talia. May kamukha kasi siyang kakilala ko eh. Sagot niya sa akin. Bigla ako naging interesado. Ha? Eh sino? Wala. Old friend? Pilit nang iting sabi pa niya. Baby Tali, anong gusto mong costume? Tanong ni Michael. Saan ako? Costume party kasi magiging birthday ng anak nilang babae. Bobby! Nakangiting sawa ng anak ko. Sabay taas sa hawak ng Barbie. Wow, ang ganda naman pala ng gusto ni Tali. Natatawang pag-aalo ni Michael sa anak ko. Tara nga dito, kiss mo si Tito. Tawag niya sa anak ko. Kinala na siya ni Tali kaya mabilis na itong bumaba sa akin at tumakbo papunta kay Michael. Ang huling kita niya kasi dito nung nandun pa kami sa Amerika. Nung umuwi naman kami dito sa Pilipinas, bihira na silang magkita ng ganito katagal at kalapit. Kumalot ang noo ko at sabay nilang pinagbasta ni Sofia ang anak ko na para bang may sinisiguro silang iisang bagay. Kamukhaan nito ang batang yan. Maganda. Nakangiting sabi ni Lolo pagkatapos ay tumingin din sa akin at ngumiti. Agad din naman sumang-ayon ang dalawa, pero batid kong napapaayos ng upo. Ang dalawang katabi ko. Sina Hendrix at si Jessa. Pero sino ba talaga ang ama ni Tali? Kung di naman nakaka-offend sa'yo? Mahinahong tanong pa ni Michael. Sa totoo lang, hindi ko alam. Tinanggap ng pamilyang ito ang kalagayan ko noon at di nila ako pinilit na magsalita o alamin man lang lahat ng pangyayari. Binigyan nila ako ng privacy at respeto nila ako sa naging desisyon ko na wag nahabulin pa ang ama ng anak ko. Sa totoo kasi natatakot ako eh. Hindi ko alam kung bakit. Paano hindi mo alam? Nakipagtali ka sa kanya kaya dapat alam mo. Pangatwiran ni Michael. Iho, mahinahong saway sa kanya ni Lolo na may kasama ko kami mga bata. I'm sorry. Paghingi niya ng paumanhin. Then ano ba talaga ang nangyari, Angela? Bakit di mo alam? Nakakulot noong tanong pa niya. Lasing kasi ako noon. Hindi ko na alam ang buong pangyayari. Basta isang umaga, nagising ako na may katabi na ako isang lalaki. Nahihiyang kwento ko. Kuya Michael, hindi naman na siguro importante yon. Saway ni Jessa. No, Jessa. At least we should know the history, right? Lumalaki na si Tali, maghahanap din niya ng ama. Pagpapaliwanag niya na agad ko rin silang ayunan. Wala ka ba nakitang palatandaan sa kanya or whatsoever na pa pwede nating panghawakan? Panguusisa muli nito. Napatin ako kay Jessa pero hindi ko mabasa ekspresyon niya na para bang namumutla na ito. Nasabi ko na rin ito kay Jessa noon tungkol doon sa pangalan ng lalaki. Nakayuko ako habang nagkukwento, feeling ko tuloy lumalabas na isa akong kalad-karing babae. Nakita ko kasi yung wallet niya. Kailangan ko makalis ka agad doon. Nakatalikod siya sa gawi ko kaya hindi ko gaanong nakita ang mukha niya. Kumuha ko ng pera para may magamit ako pa uwi pero hindi ko sinasadya na makita ko isa sa mga ID niya. Kwento ko. Silang apat tutok na nakikinig sa akin. Bakit kailangan pang balikan to, Kuya Michael? If that man cares at hindi lang one night stand ang gusto niya, he should also done something para mahanap itong si Angela. Opinyon ni Hendrix na kagad silang ayunan ni Jessa. Si Lolo tahimik lang na nakikinig sa amin. Bakit po parang ayaw niyo mahanap yung ama ni Tali? Bakit po palagi nalang kayo nakakontrang dalawa? Nagtatakang tanong ni Michael sa mga pinsan. Napay ako sa Jessa. Alam ko na ang kakaiba sa kanya ngayon. Feeling ko magkaaway sila ng Kuya Hendrix niya
Napapansin ko kahit nagkakasundo sila sa isang bagay, nito mga nakarang araw hindi sila gaano nagpapansinan. Para ba nag-iiwasan sila? Concern lang ako para sa mag-ina. Hahanapan niyo yung ama ni Tali? Bakit? Sa tingin niyo ba may pakialam sa kanya siya? Pagpo-point out niya na kagad ko namang naintindihan. So what? Ang gusto nating malaman dito kung sino. Di naman natin ipapaako sa kanya yung bata eh. Di rin tayo hingi ng financial support. We only want to clear things out. Paninindigan ni Michael. Mas pinili nga ni Lolong tumigil muna kami dahil nakakainitan na si na Michael at Hendrix. Ang ganda ng pagkakulot ng buhok niya. Nakangiting po rin na Sofia sa anak ko. Natural lang kulot itong buhok na medyo may pagka-brown at sigurado ko, hindi sa akin yun ang galing. Teka, kukuha mo ka na siya ng damit sa itaas. Basa na kami ng pawis. Paalam ko sandali kay Sofia. Umakit na ako papunta ng kwarto. Papasok na sana ako sa kwarto nang may marinig akong mahinang hikbi at para may nag-uusap na pilit pinapahina. Di naman ako ganun kachismosa pero napilitan akong sundan ang tunog na iyon nang marinig kong mariin pero mahinang tawag ni Hendrix sa aking pinsan. Jessa, may pagbabantang sa amin to. Sinundan ko ang tunog at nakita ko nandun sila sa library. Di ganong sarado ang pintuan kaya naman mas pinili kong sumilip. Doon ko nakitang umiiyak si Jessa sa harap ni Hendrix. Matalim namang nakatingin sa kanya si Hendrix. Sinasabi ko na nga ba't may problemang dalawang to? Bakit pa kasi kita naging pinsan? May hinanakit na sabi ni Jessa na medyo kinagulat ko. Sinasabi ko sa'yo Jessa ha, itigil mo na to. Galit na saway sa kanya ni Hendrix. Kita ko ang paggigigal ni Hendrix. Kagad niyang hinawakan si Jessa sa magkabilang balikat. Nahihibang ka na ba? Magpinsan tayo. Muling pagpapaintindi nito. Agad nagtayuan ang mga balahibo ko. Para kasi hindi ako magandang nasisend sa problema nilang dalawa at doon na ako napatakip ng bibig na sumunod na sinabi ni Jessa. Mahal kita, Kuya Hendrix. Bakit kasi naging magpinsan pa tayo? Punong-puno ng hinanakit na sabi ni Jessa. Nabato ako sa aking kinatatayuan. Hindi ko alam na ganito pala kalalim ang problema ng pinsan ko. Bakit kasi si Angela pa ang gusto mo? Sana kasi siya na lang naging pinsan mo, tinila lamang ako eh. Umiiyak pang dugtong na Jessa dito. Tigilan mo na to, Jessa. Pigil na sabi ni Hendrix at medyo maras niyang binitawan sa balikat ang pinsan ko. Na makita kong palabas to, kagad akong tumakbo papunta ang kwarto namin ni Tali at doon lang ako nakahinga na maayos. Tamaro's POV. Gusto ko pirate, Daddy. Daing na Tristan sa akin. Anak naman, prince at princess ang team ng birthday party ng anak ng Tito Michael mo. Natatawang sabi ko sa kanya habang inaayusan ko siya. Pero gusto ko maging pirate. Nakangusong pilit pa niya. Sa birthday mo, sige, pag-aalo ko. Sana kasi nandito na lang din si Mommy at si Tali. Malungkot at dugtong pa niya. Agad na namang parang may namaong kung ano sa dibdib ko every time babanggitin niya ang pangalan ng anak ni Angela. Okay lang ba talaga sa'yo na may bang baby ang mommy mo? Tanong ko sa anak ko dahil di ko alam paano ganun kadali natanggap niya yun kaagad. Dahil babata pa siya, di pa niya alam ang mga bagay-bagay. Yes po, Daddy. Mabait po si Tali at maganda pa. She has the same hair po nating dalawa. Pagkukwento pa nito. Medyo may pagkakulot ang buhok ko tuwing humahaba ito na medyo may pagka-brown. Natural na yun sa amin. Ganon din naman kasi si Tristan kaya hindi ko may pagkakailang anak ko nga siya. Hindi lang naman tayo may ganitong buhok sa mundo, baby. Mapait nang ngiting sabi ko sa kanya na may lamang hinanakit. Ayaw mo na ba kay Tali, Daddy? Malungkot na tanong nito sa akin. Matagal ako hindi nakasagot. Ayaw ko nga ba sa kanya? Walang kamuang-muang ang batang iyon. Sinabi kong mahal si Angela. Kung ganun, bakit di ko matanggap na may anak siya sa ibang lalaki? Hindi ko pa kasi siya namimit, Tristan. Pagdadahilan ko na lamang. You should meet her too, Dad. I'm sure you're gonna love her. Pagbibida sa akin ni Tristan. Na maghapon pumunta kami sa venue ng paggaganapan ng birthday party ng anak nila Michael at Sofia. Medyo may karamihan na rin ng mga bata doon. Naabutan ko sa isang round table ng mga kaibigan ko kasama ng mga anak nila. That was childish. Nakabusangot na sabi ni Lucas sa anak ni Leon. Sa harapan kasi niya si Kent na naka-princess costume din at si Sally na cute sa kanyang Cinderella gown. Bagay talaga sa'yo, Sally. Pagpaparinig ni Kent kay Lucas. Di katulad ng dalawa, nakaporo lang si Lucas at pantalon. Kakaiba talaga mag-isip ang batang to. Talo pang daddy niya. Inaya si Tristan na isa sa mga anak na lalaki ni Michael. Tristan, tara, doon tayo. Tawag nito sa anak ko at niyaya ito makisalamuha sa iba pang mga bata. Tumingin sa akin si Tristan na para bang nagpapaalam siya.
Kaya naman tinangon ko siya. Careful, okay? Bilin ko sa kanya. Umupo ako kasama si Leon at nandoon din si Napia at Rose na nagkukwentuhan. Busy maransa na Sofia at Michael sa iba pa nilang bisita. Ano, napag-isipan mo na ba yung suggestion ko sa'yo? Tanong ni Leon tungkol sa pagpapa-DNA, umiling ako. Tsaka uminom ng juice. Anong balak mo? Tanong pa niya. Wag muna ngayon, pare. Pagtanggi ko sa kanya. Martin, nasa ng mommy at daddy mo? Tanong ni Kenneth sa panin ng anak na Michael at Sofia. Nasa labo ng bahay, Tito Kenneth. Palabas na rin po yun. Magalang na sagot nito. Natawa kami dahil may hila-hila tong isang batang babae. Sino yan, girlfriend mo? Pangaasaran ni Leon sa kanya. Hindi po, nililigawan ko pa lang. Sagot niyang nagpatawa sa amin. Anak nga ni Michael yun. Natatawang sabi ni Leon. Tumayo ko sandali para tingnan kung ayos lang ba si Tristan. Pumunta ako sa playground kung saan maraming bata. Lahat sila naka-costume din. Pero nakuha na isang batang babaeng naka-pink tagaw ng atensyon ko. Mag-isa ito naglalaro doon sa may bench harap na iba't ibang halaman na may iba't ibang kulay ng bulaklak. Pinipitas niya ito at dahil medyo bata pa ito kasamang dahon na pagtinanggal niya. Ang babaeng bata, mag-isang nilalaro doon sa may bench harap na iba't ibang halaman na may iba't ibang kulay ng bulaklak. Pinipitas niya dahil medyo bata pa ito kasamang dahon pag tinatanggal niya. Kumakanta-kanta pa to na hindi ko naman maintindihan. Hindi ko alam pero natutuwa ako sa kanya kaya naman umupo ako doon sa bench na ginagawa niyang lamesa. Hi! Nakangiting bati ko sa kanya. Medyo nadungisan ang mukha nito dahil na rin sa paglalaro niya ng mga halaman. Para namang tumigil ang paghinga ko dahil napansin ko ang kulot at medyo brown na buhok nito. Nakangiti ito sa akin habang pinapakita mga dahong napitas niya. Pero nabahala ako na makita ang malit na sugat sa kamay nito. Tinanggal ko ang mga dahon sa kamay niya at parang may kakaibang kuryente naman ako nararamdaman noong naglapat ng malit niyang kamay sa aking palad. May mga sugat ka, baby. Sabi ko sa kanya pero nanatili lamang siyang nakangiti sa akin. Dahil doon napatitig ako sa kanyang mukha. Kinulong ng mga palad ko ang maliit niyang kamay. Kaya naman mas lalo siyang lumapit sa akin. Dad! Nakangiting sambit niya. Hindi ko alam kung bakit bigla ko nalang nabitawan ng batang yon. Pero kahit binaba ko siya, lumapit pa rin siya sa akin at tila ba gusto niya magpakarga ulit. Tali! Malambing na tawag ni Angela sa bata. Mommy! Tuwang-tuwang sigaw ni Tristan at kagad na lumapit kay Angela. Napatin ako sa batang nasa harapan ko. Nakahawak na siya ngayon sa pantalon ko at nakangiting nakatingala sa akin. Dad! Sabi nito. Napatingin ako sa batang nasa harapan ko. Nakawak na siya ngayon sa pantalon ko at nakangating nakatingala sa akin. Dad! Bumibigat ang dibdib ko. Ang malit na kamay niya nakawak sa akin nagbibigay ng kakaibang kuryente sa pakiramdam ko. Kaya mas minabuti kong tanggalin ang pagkakahawak niya at saka ako lumayo sa kanya ng konti. Tali baby? Malumanin na tawag ni Angela sa anak. Agad nang tumakbo ang anak niya papalapit sa kanya. Tsaka yun agad na kinarga. Napatingin ako kay Angela pero kita kong pagpinta ng sakit sa kanyang mukha. Angela's POV. Dad! Dad! Pagtawag ni Tali dito. Shh baby! Suway ko sa kanya habang mabilis ang ginawa kong paglakad palayo kay TJ na kay Tamaro naman pala. Hindi ko alam kung bakit tinawag ng anak ko si Tamarong ganon. Di naman bago sa kanya makakita ng ibang lalaki lalo na't sa bahay. Nandoon si Hendrix at Lolo kung minsan nandun din si Michael. Pero wala ni isa sa kanila ang tinawag ni Tali ng ganoon. Mama! Dad! Pagkuha niya ng pansin ko habang para bang may tinuturo siya sa likuran namin. Baby! Malambing na pagtawag ko sa kanya. Medyo matungis sa mukha nito. Wala na rin sa ayos ang malit na korona sa kanyang ulo. Mom? Cry? Pag-aalo niya sa akin nang sa hindi ko malamang dahilan, bigla na lamang may pumatak na luha sa aking mga mata. Mahigpit ko na lang niyakap ang aking anak dahil sa bigat na hindi ko malamang sakit na nararamdaman. I'm sorry baby. Yun na lamang ang nasabi ko. Sorry kasi hindi ko siya kayang bigyan ng kumpletong pamilya kaya tuloy naghahanap siya ng father figure sa kung sinong lalaki hindi naman niya kilala. Dad, Angela, nabato ko dahil sa tumawag na yun sa akin. I know it's Tamaro. Bakit pa siya sumunod? Anong kailangan mo? Walang kaimo-emosyong tanong ko sa kanya. I'm sorry Angela kung may nagawa kong hindi mo nagustuhan. Paghingi niya ng tawad. Mabilis ko siyang hinarap at ang kaninang pag-aalala sa kanyang mukha, nadagdagan pa ng pagkunot ng kanyang noo. Di na ako nag-atubili pang punasan luha sa aking mga mata. It's still the same. Papahirapan ko, tutulo pa din. Why are you crying?
Nag-aalalang tanong niya at hahakbang na sana siya palapit nang umatras ako, kaya naman napahinto siya. Daddy? Mommy? Tawag ng kararating lang na si Tristan. Nang dahil sa pagdating ni Tristan, nagpumigla si Tani na bumaba mula sa aking pagkakakarga. Maingat ko siyang ibinaba. Mabilis siyang tumakbo patungo kay Tristan at kaagad naman siya nitong sinilubong. Mommy, we're going to play there. Turo ni Tristan sa may playground ng pinanggalingan namin. Daddy, bye! Baling niya kay Tamaro na somehow kinagulat ko. Siya ang daddy ni Tristan. Inihatid ng mga tingin ko ang dalawa hanggang sa tuloy na sila makalayo sa amin. Pagkatapos noon, pipita sana ako para makaalis doon nang mabilis sumakbang si Tamaro patungo sa akin at tinigit ang aking braso. Let's talk. Sabi niya, tingka akong halahin kung saan. What for? Tanong ko sa kanya pero tinitigan niya lamang ako. Wala naman tayong dapat pag-usapan, TJ, or I might say, Tamaro. Mariing sabi ko sa kanya. Sandali itong napapikit ng mariin at gano'n na lang ang gulat ko na ang hinila ko nito kung saan. Nagpaubaya ko sa kanya at tilala niya ako sa may poolside kung saan walang tao. Nagulat ako na mabilis niya akong inihilig sa pader doon. Sandali pa naghari ang katahimikan sa aming dalawa hanggang siya na ang pumutol dito. Tell me, Angela, why are you crying? Tanong niya. I am not. Mabilis sagot ko habang di ko magawang tumingin diretso sa kanya. Tell me, I wanna know. Habon pa niya. Wala to, Tamaro. Mas babang sabi ko ngayon. I'm sorry kung naging gano'n ang turing ko sa anak mo. I just, hindi niya masabi ang gusto niyang sabihin. You just what? Matapang na tanong ko sa kanya. Hindi pa rin siya makasagot kaya kinuha ng oportunidad na iyon para makapagsalita. Nilalayuan mo ba ako, Tamaro? Dahil nalaman mong may anak ako? Puro nang hinanakit ang tanong ko sa kanya. Umiling siya but still he did not answer. Lumayo ka sa akin nung malaman mong may anak ako. Bakit? Kasi ang mga katulad kong babae, iba ang dating sa inyong mga lalaki, ganun ba yun? Dahil sa may anak kami, we don't deserve guys like you, ganun ba yun, Tamaro? Tuloy-tuloy na sabi ko na hindi ko malaman kung saan ko hinugot. Damn, Angela, ano ba yung mga pinagsasabi mo? Batid ko ang malaking question mark sa kanyang mukha. Gulat din marahil dahil sa mga pinagsasabi ko. Of course not, Angela. Hindi ako lumayo sa'yo, I just need time to think. Sagot niya. Oh well, ano ba tong pinagsasabi ko? Shit naman, Angela. Tumatawang naiiyak na sabi ko. Napahinto ako ng kilulong ni Tamarong mainit niyang palad, ang aking magkabilang pisngi. Tell me, Angela, what are you trying to point out here? Mariin at may pagsumamang tanong niya sa akin. Umiling ako pero mas lalo niyang hinawakan ang pisngi ko. I have no right. Mahinang bulong ko na hindi makaligtas sa pandinig niya. I gave you the rights, now tell me. Utos niya. Kinagat ko ang labi ko. I have so much for today. I'm not going to give it all. I should at least keep something for myself. Angela, pagtawag niya. Nanatili ako nakatingin sa kung saan. Narinig ko ang malalim mapagbuntong hininga niya. Do you like me, Angela? Do you like me too? Pagsumamo niya. Pero napabaling ako sa kanya na marinig kong salitang too. What does it mean? Mas lalo niyang nilapit ang mukha niya sa akin. Tell me, Angela, do you like me too? Nagseselos ka ba dahil sa nakita mo may kasama kong ibang babae noon? Nagkakaganyan ka ba dahil lumayo ako sa'yo? Patuloy na tanong niya. Pero nanatili lang akong nakatingin sa kanya. Nagkakaganyan ka ba, Angela? Dahil gusto mo rin ako? Tell me. Utos niya na ngayon medyo mataas ng boses. Lalong rumagasa ang luha sa aking mga mata. Hindi ko inakala magkakaganito ako sa harap ng isang lalaki. Yumuko ako para sana hindi niya tuluyang makita ang pag-iyak ko pero hindi ko pa man tuluyang nagagawa iyon, gano'n na lamang ang gulat ko. Nang pinigil niya ang pagyuko at mabilis inatake ang labi ko. Di ako nakagalaw nung una. Gulat din ako sa kanyang ginawa. You have the right to act that way, Angela, cause I like it too. No, I love you, Angela. Sabi niya habang magkadikit ang noon naming dalawa matapos ang halik. Nagbibiro ka lang, 'di ba? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Umiling siya habang nakatitig pa rin sa aking mga mata. No! Halos hindi ko mahabol ang aking hininga. May anak ako, Tamaro. Paalala ko sa kanya dahil baka nakakalimutan niya. I have a son too. Laban niya habang nakangisi. Pero hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang kagad niyang iniharang ang hintuturo niya sa labi ko. Strikto pa rin ba ang lolo mo? Maniligaw sana ako eh. Nakangising sabi niya. Napaawang ang labi ko dahil sa kanyang sinabi. Don't do that, baby. Baka hindi ko na naman mapigilan na sarili ko at mahalikan ulit kita. Humugot ako na malalim na hininga dahil sa mga pinagsasabi niya. May anak ako, Tamaro. May anak ako.
Muli kong pagpapaalala sa kanya. Nagkibit balikat to. Mommy ang tawag ni Tristan sa'yo and your daughter calls me dad. No problem with that. Nakangising sabi pa niya. Di niya na ako inayaan pa magsalita pagkatapos ng lahat ng pinagsasabi niya. Pinilit ko namang dumistansya kahit papaano sa kanya. Kanina pa malalim ang iniisip mo, apo? Pagputo ni Lolo sa pag-iisip ko. Kanina ko pa kasi pinagmamasdan. Sa malayong anak ko habang kandong-kandong. Ni Tamaro habang naglalaro sa Tristan. Nasa isang table siya kasamang kaibigan niya at ni Michael. Mukha pa kasing paloob ang lagay ko kay Tamaro. Nakangiting sabi ko pa. Napatingin din si Lolo sa tinitingnan ko. Mukha din namang palagay sa Tamaro sa anak mo. Nakangiting sagot naman ni Lolo. Is that even possible, Lolo? Noon na parang iniwasan niya ako na malaman niyang may anak na ako pero ngayon, naramdaman ko ang paglapat ng kamay ni Lolo sa balikat ko. Nagulat lang siguro siya nung una but we never know kung ano nasa isip at plano ni Tamaro ngayon. Paliwanag niya.